Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, iniwang labi ng babaeng umano'y NPA na tagpuan sa kabundukan ng Abra. 5 kabaong na may anti-China at anti-CPP-NPA na mensahe iniwan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, driver at van ng QC Casket tukoy na ng pulisya. Halos 8.4 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Zamboanga, aktibong pulis timbog. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Natagpuan ng 5th Infantry Star Division ang labi ng babaeng pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army o NPA na umano'y iniwan ng kanyang mga kasamahan sa kabundukan ng Likuan, Baay, Abra habang nagpapatuloy ang pagtugis sa mga natitirang kasapi ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC. Sa tulong ng K9 unit, natunton ng tracking team ang labi sa rutang pinaniniwala ang dinaanan ng mga tumatakas na armadong rebelde matapos ang engkwentro noong August 4. Patuloy ang beripikasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasawi at ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Nauna nang ibinalik sa kani-kanilang pamilya ang labi ng mga kinilalang miyembro ng CTG na sina Enrique Dayandante at Eugene Hilaos habang inaayos pa ang pag-uwi sa Mindanao ng labi ni Johnny Davide Escobilla. Ayon kay Major General Gulliver Señeres, commander ng 5th ID, titiyakin ng militar na maibabalik ang labi sa pamilya matapos makompleto ang lahat ng kinakailangang proseso, kasabay ng panawagan sa mga natitirang rebelde na isuko ang kanilang mga armas at magbalik loob sa pamahalaan. Tukoy na ng Quezon City Police District o QCPD ang driver ng Toyota Hi-Ace van na umano'y ginamit sa pag-iwan ng kabaong sa Welcome Rotonda, Quezon City noong August 7, Biyernes. Ayon sa pulisya, inamin ng driver na inupahan ang kanyang sasakyan para sa operasyon at ibinunyag na magkakaibang sasakyan ang ginamit sa bawat paghatid ng 5 kabaong. 8,000 pesos umano ang bayad sa bawat driver at 1,000 pesos naman sa bawat helper. Hindi isinapubliko ang pagkakakilanlan ng driver. Nauna nang natagpuan ng 5 kabaong na may anti-China at anti-CPP-NPA na mensahe sa Santa Cruz, Maynila, Barangay 54 sa Caloocan City, Barangay South Triangle at Barangay Santa Teresita sa Quezon City at sa Hilpuyat, Makati City. Ayon pa sa QCPD, nakita ng isang testigo ang 3 lalaki at 1 babae na nagbaba ng kabaong. Patuloy ang investigasyon ng NCRPO habang kinondena ng Department of Foreign Affairs ang insidente. Halos 8.4 million pesos na halaga ng hindi hinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam sa magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Zamboanga Peninsula. Pinakahuli rito ang pagkakasabat ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, Seaborn, sa isang motorized boat sa karagatan ng Layag-Layag Island, Zamboanga City noong August 6, Huwebes, nang makumpiska ang mga sigarilyong Canon, Berlin at Bravo na nagkakahalaga ng 6.5 million pesos. 2 sakay ng bangka ang nabigong magpakita ng kaukulang dokumento sa kanilang kargamento. Nauna rito noong July 31, arestado ng Zamboanga del Norte 2nd Provincial Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa Kalawit Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ang isang aktibong pulis at isang negosyante matapos makumpiskahan ng 1,630 rims ng hinihinalang smuggled na Champion cigarettes at nagkakahalaga ng 1.87 million pesos kasama ang isang 9mm pistol, mga magazine at balak. Patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad sa Bureau of Customs para sa pagsasampa ng kaukulang kaso at disposisyon ng mga kumpiskadong kontrabando. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singchongco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.